Naranasan mo na bang umindak sa tugtugin ng iyong nakaraan at sumama sa isang napakakulay na selebrasyon at pagdiriwang? Naranasan mo na bang maging festival queen? Narito ang nanalo noong Abril sa 2024 Banga Festival Street Dance Competition at tinanghal na kampiyon bilang Festival Queen. Kilala niyo ba siya? Halina't kilalanan natin si... Hi, I'm Jess. I am the Festival Queen of Barangay Talisay. The most challenging part siguro sa akin sa pagiging Queen ng Talisay is how to adjust kasi it is my first time para maging Queen and I've been dancing my whole life pero hindi ako sa ganitong sayawan, hindi ako sa balian, hindi ako sa ikutan. I've been a hip-hop dancer pero ayun nga, the most challenging part is to adjust. Pero with the help of our coach and the dancers, nakuha ko yung motivation and yung tapang na tumayo at sumayaw bilang Festival Queen ng Talisay. Ano kaya ang naging karanasan ni Jess Star sa pagiging Festival Queen? Halina't ating alamin. Kilala po namin kayo, Ma'am Jess, no, dahil kayo ang nanalo bilang 2024 City of Balanga Banga Festival Queen. So ngayon, nais po naming tanungin kung ilan na po ba yung karanasan ninyo sa pagiging isang Festival Queen? Yung pagsali ko this year na Banga Festival as Queen, actually it's my first time and first time nanalo, so very grateful and thankful. Ayun. So, nais po namin sanang tanungin, sino po yung nag-engganyo po sa inyong maging Festival Queen ng Talisay this year po? And ano yung naging preparation nito po in line? Okay. Actually, yung SK chairman ng Talisay, si Malen Dungka, nag-approach siya sa akin, nag-PM siya sa akin via messenger asking if gusto ko mag-queen. So, syempre, napakalaking opportunity naman yon. Sino ba namang tatanggi? So, tinanggap ko na kahit hindi ako sa ganong sayawan talaga. Preparation, I guess, nung mga una-una kasi, ano lang ako kailangan ko lang munang mag-observe. Hindi mo na ako pinapasayaw kasi yung queen, medyo hina-highlight kasi siya lagi. So, hindi siya yung pang lahatang sayaw. Preparation, tinulungan ako ng dancers kasi nga, hindi ko siya genre talaga. Sumasayaw ako ng festival pero not as queen. And syempre, training. Sobrang bigat ng training namin. Actually, kahit hindi ko siya training talaga as queen, sumasabay ako sa training ng dancers para makasabay ako sa energy nila. Yun. Ayan, so Ate Jess, pwede naming matanong, para sa'yo, ano yung naging secret weapon mo dahil ikaw yung nanalong Banga Festival Queen, para sa'yo, ano yung naging secret weapon mo? Secret weapon, prayer talaga. Kasi every night, pag nagte-training kami, hindi nawawala yung prayer. And lagi namin kiniklaim every night sa prayer namin na mananalo kami, na mananalo ako. And ayun, truth be told, nanalo tayo. Ano po kaya yung naging, aside po sa being Festival Queen ng Barangay Talisay, ano po yung naging preparation din ng buong barangay po in terms sa mga Banga Festival dancers din ng mga nakasama po ninyo? Preparation ng whole barangay, syempre 1 month yung naging preparation namin. Every night sa training, nandito lahat ng officials ng SK, talagang sinusuportahan nila kami and may pa-food every night. Tsaka hindi nawawala yung anong tawag doon, yung energy drink, yung Beroka. Yun talaga yung laging dala-dala namin, lalo na ng mga officials. So abot-abot sila ng baso. Yun, tsaka hindi namin naramdaman na nahihirapan kami. Kasi lahat ng kailanganin namin during the training and the mismong competition day, binibigay sa amin lahat ng officials and lahat ng sumusuporta sa Barangay Talisay. Ayan, so salamat po. Para sa'yo, Ate Jess, ano kaya yung pinagkaiba ng festival dance ng Banga sa iba pang mga genre ng mga sayaw po ngayon, kagaya ng hip-hop at iba pa po? Very cultural, very traditional ang Banga Festival. And
Sabi nga nung trainer namin, nung coach namin nung this 2024 Banga Festival, si Ian Macam, napakahirap buuin ng konsepto ng banga kasi kailangan mong isipin paano siya ginagamit, saan siya galing, at saka paano naging balanga ang banga. So yun yung pinakamahirap sa Banga Festival eh. Pero dahil nga marami tayong knowledge, kaalaman, and may mga professionals talaga na tumutulong sa amin, talagang nakuha namin yung story ng banga. Ayun, so para sa'yo po kaya, gaano po kahalaga na yearly tradisyon na gawin yung Banga Festival dito sa ating lungsod? Very important kasi feeling ko kapag walang Banga Festival, parang anong importance ng balanga? Parang saan galing ang balanga? So kailangan every year ginagawa yung Banga Festival para matandaan natin kung saan nagmula ang balanga. Ayun. So para sa'yo po, ano kaya yung nire-represent ng isang festival queen sa isang festival dance? I guess ang nire-represent ng isang festival queen is yung unity ng isang dance group. Kasi nasa queen lagi ang attention eh, honestly talaga. Kaya nga may Best in Festival Queen tayo eh, aside sa pangkalahatang award. Siguro kaya nakikita sa queen yung unity kasi kapag nasa center na siya, nakikitang sama-sama lahat eh. Kumbaga pag walang queen parang very kulang. Ganun. Ayun. So, di ba na nagkadaang Banga Festival, pwede ba naming malaman kung sa tingin nyo po, ilan yung naging participants nyo na dancers during that time? Sa group namin, kung ilan yung talagang dancers, lahat dancers talaga sila. Sa tingin nyo, ilan yung numbers to be exact? Ay, ilan ba kami? Nasa 30? 32? Ganon? 32. And para sa inyo po, gaano kahalaga kaya na malaman ng bawat isa or masubukan ng bawat kabataan na sumali sa mga sayaw, lalo na ng mga cultural dances kagaya ng Banga Festival? And for you po, gaano ka-importante na ipagpatuloy yung tradisyon at kultura about Banga Festival? Very important na maka-experience yung mga kabataan na sumayaw ng cultural, ng folk, hindi lang yung modern and hip-hop. Kasi iba yung fulfillment na nabibigay ng mga ganong sayaw aside sa mga hip-hop na very prevalent ngayon, di ba? Dahil may TikTok and all. Pero yung sumayaw ka ng cultural, yung may maire-represent ka, ibang fulfillment, iba yung saya eh. And siguro yung siguro kaya dapat siyang ipagpatuloy kasi culture eh, tradition siya eh. So, parang paano natin siya mapapasa in the next generations kung ihihinto natin siya ngayon. So, kailangan mag-umpisa sa atin na ituloy-tuloy yun para may mapamana tayo sa next generations. Ang pagsasayaw ng mga cultural dances kagaya ng festival dance ay representasyon ng nag-aapoy ng diwa ng pagkakaisa at kultura sa bawat akbang. Sa bawat sayaw, ipinapahayag mo ang kasaysayan at tradisyon ng iyong pinagmulan at binibigyan ito ng buhay at kulay. Kagaya na lamang ng mga festival dancers, kagaya ni Jester. Patuloy mong yakapin ang sayaw sapagkat ito ang tulay na nagdurugtong sa atin sa ating pinagmulan at nagbibigay inspirasyon sa kinabukasan.